Excited na po ba lahat magpuri sa Panginoon? Say amen naman! Amen! Sabay-sabay po tayo magpuri sa Panginoon. Dahil grabe ng Diyos sa buhay natin. Grabe, grabe ka sa buhay ko. Grabe, grabe ang karanasan ko. Pagkagising ko sa umaga hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe na ang buhay ko. Grabe, grabe ang buhay ko. Grabe ang karanasan
tayo nagpuri ng may kagalakan sa Panginoon. Amen? And ngayon, tayo magpupuri naman sa Panginoon. And as we worship Him, let us come before Him with humility. Hallelujah. Tayo magpuri sa Panginoon na may kababaang loob. Hallelujah. Alam ko po sa atin dito, bago po tayo pumunta, meron po tayong kanya-kanyang dalahin. May kanya-kanya tayong dalangin din. May kanya-kanya tayong mga pagsubok na kinakaharap. Pero alam po natin na tanging mga pangako ng Diyos ang ating pinangahawakan. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Tunay na Panginoon, kapag kami nag-iisa, kapag kami nalulungkot, kapag kami may sakit, kapag kami matinding pinagdadaanan, Panginoon, tanging sinasabi mo lang sa amin na kami magtiwala sa iyo. Kahit kailan hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Kapag kami natatakot, Panginoon, lagi kang nandyan para samahan kami. Salamat po, Panginoon, dahil nandyan ang mga pangako mo, mga salita mo, na pwede namin sandalan sa kahit anong oras, kahit anong panahon. Maraming pong salamat, Panginoon. Hallelujah. Maaari po ba nating itaas ang ating mga kamay para sa Panginoon? Habang inaawit natin, habang pinapakinggan natin, hayaan natin yung banal na Espiritu kumilos sa buhay natin. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat, Panginoon. Kami naman ngayon, magpapahinga, Panginoon, sa presensya mo. Kausapin mo kami, Lord, ngayong oras na to dahil ikaw lamang ang kailangan namin. Come on, church, let's sing. Panginoon, lumalapit sa iyo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin. Dapat kailan pa man aking kapayapaan. Minsan ba, Panginoon, lumalapit sa inyo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin. Dapat kailan pa man aking kapayapaan.
sitwasyon kung saan kailangan natin ng Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Sa mga pinagdaanan namin, tunay na hindi mo kami iniwan, Lord. Hindi mo kami pinabayaan. Salamat po, Panginoon, sa dakilang pagmamahal na meron kayo sa amin. Nating awitin ulit. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo ang tangi kong sandigan. Pangako niyo'y tapat, mapagkailanman ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Tayo po ay magpatuloy sa presensya ng Panginoon. Hallelujah, Lord. Patuloy po kayong kumilos, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, kayo po ang panguna sa amin ngayong umaga na ito, Panginoon. Pagkarian ba po, Lord, patuloy ang mga buhay namin. Kami po, Panginoon, ay lumalapit sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tugon ng aking puso sa inyo, Panginoon, ay maganay ng papuri at pagsamba. Dahil sa inyong pagmamahal, katiyakan sa buhay
the Lord. Sige po, bigyan natin yung pinakamalakas at mataas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We bless your name, Lord. We honor you, Father, and we give you praise. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal na Espiritu, magandang umaga ho. Lord, maraming salamat, Panginoon Diyos, sa pagkakataon na kami po ay magpuri, magpasalamat sa dakilang Diyos na siya pong may-ari ng langit at lupa. Lord, maraming pong salamat. Lord, grabe ang pagpapala na patuloy niyong ipinagkakaloob sa amin. Salamat po sa patuloy na pagbuhos, Panginoon Diyos, ng iyong presensya, pagbuhos, Panginoon Diyos, ng inyong pong pagpapala sa buhay ng bawat isa. Lord, you know what's inside our hearts at this very moment, O God. Lord, I pray right now that you search, O God, our hearts, our motives, our intentions, O God. Lord, maraming salamat sapagkat hindi mo hinahayaan, Panginoon, na kami po ay malayo sa iyo. Lord, salamat, Panginoon Diyos, sapagkat maaga pa lamang kami po ay nagpuri, kami po ay nagbigay ng pasasalamat sa iyo. Lord, we are so thankful dahil kilala ka namin. At salamat, Panginoon Diyos, that alam namin na kilala mo din kami. Lord, thank you for providing all the things, oh God, that we need. Salamat po, Panginoon Diyos. Lord, heaven is yours. The earth is yours. Everything in this world, oh God, is yours. You have created it all, Lord. Wala kaming ipagmamalaki sa iyo. Sapagkat lahat ng bagay, Panginoon Diyos, ay sa iyo. Lord, maraming salamat for the opportunity, O God, to worship you, for the opportunity, O God, to thank you and to serve you, O God, with all our might. Lord, right now, I pray that you open each and everyone's spiritual eyes. Lord, our hearts, O God, tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na hindi lamang kami nandito just a responsibility or an obligation, O God. But Lord, this is our way, of God, of worshiping you. This is our way, O God, of telling you, O God, how good you are and how faithful you are, O God, in our lives. Maraming pong salamat, Panginoon Diyos. Lord, ikaw po ang patuloy, O Diyos, na humawak, Panginoon Diyos, ng aming isipan at ganoon din ang aming mga puso sa oras na to. Lord, ganoon din ang iyong abang lingkod. Lord, I'm lifting everything into your hands. And I pray, O God, na ang bawat salitang lalabas sa aking bibig, tanging ikaw lamang ang mapupurihan, wala ng iba. Only your name will be glorified. Only your name will be lifted high. Only your name, O God, will be magnified, O God, in my life. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan, sige nga pa sabihin nyo sa inyong katabi, good morning. Good morning. Sabihin nyo na rin po ng malakas. God bless you. Okay, tingnan nyo nga po, masaya ba ang araw niyan? Okay na kompleto tulog? Ayan, praise the Lord. Tunay po na napakabuti ng Panginoon Diyos sapagkat ngayong araw na to, tayo po ay nagsama-sama bilang magkakapatid po sa Panginoon Diyos. Tayo ay patuloy na magpapalakasan sa isa't isa, lalo't higit po ang salita ng Panginoon Diyos. Amen. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Yan na ba yung pinakamalakas? Ayan, may kasamang hiyawan yan. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. So, ito pong buwan na to ay November at ang date ngayon, ano ba ngayon? November 16. Okay, November 16. At ito po yung ending ulit ng isa pang series na meron tayo. And alam po natin na yung sermon series po natin ay pinamagatang Fuel the Fireplace. Ano po? So dito po nirepresent sa atin, of course, yun pong heart. And at the same time, yung fuel, it represents iba't iba po ng mga spiritual discipline. So balikan nga po natin yung atin pong mga topics. Ano po, nito lang pong nakaraang mga linggo at buwan. Okay po, so nung first topic natin, tingnan nga natin, week 1, the flame within, it has been delivered to us by Pastor John. So dito po, napag-aralan natin that every believer has been given a spark of God's Spirit. So dito po, pinag-usapan natin that it is our responsibility to tend that flame. Ano po, week 1 yan. So, ang pinag-aaralan natin po sa buong series natin is Fuel the Fireplace. Ano po, fueling it. Pagdating ng week 2, ito po ay binahagi sa atin ni Pastor Dong, Clearing the Ashes.
before po tayo mag-add ng new fuel, ano po, you must clear out the old ashes. Ano ba yung mga old ashes na pinag-aralan natin? Yung sin, yung guilt, distractions, and of course, mga emotional baggages, yan ay pinag-aralan din natin. Okay, ano pa ba? Pagdating ng week 3, feeding the flame. Ayan, tinuro sa atin ni Sister Eileen. At ito, yung pagpapakain sa atin, yung feeding. Ibig sabihin, it is God's Word. Okay, salita ng Panginoon Diyos, ang tinuro sa atin ni Sister Eileen, it is actually one of the main fuels, for our spiritual fire. And eto na, pang-apat, ayan, fanning the fire with prayer by Pastora Jenny Cruz. Diyan, sinabi niya sa atin, sabi doon sa salita niya, 1 Thessalonians, 5:17, pray without ceasing. Ayan yun. So, yung prayer, it really keeps the flame alive by what? By being connected to the only source that we have, and that is the Lord Jesus Christ. Okay, and eto na. Mainit-init pa yan. Okay, last week yan. Okay, week 5, fire needs fellowship given by Pastor Erwin. So parang kahit na yung mga coals, yung mga uling, di ba po? You need fellowship. Yun yung pinag-uralan natin last week kasi parang yung mga uling po, di ba, they burn hotter together. Pag magkakasama sila, mas mainit. So ganun din tayo. Tayong mga believers, tayong mga mananampalataya, we need each other to stay spiritually alive. Okay, so ayan na. 1, 2, 3, 4, 5. At syempre, dito na po magtatapos ang atin pong sermon series ng Fuel the Fireplace. At ito po ay pinamagatang Keep It Burning. Amen? So ngayon po ay napakabuti ng Panginoon Diyos dahilan sa lahat ay tinuro na sa atin. Simula po doon sa flame, paano mo siya papaypayan, Tapos, tinuruan tayo na you can do it by prayer, by reading the Word of God, and have fellowship. Ngayon, ang turo sa atin, yung kabuuan nun, then keep it burning. Okay. So, keep it burning. Ito po ay matatagpuan sa Leviticus chapter 6, verse 13. The fire must be kept burning on the altar continually. It must not go out. Sabi po sa Tagalog, hayaang laging may apoy sa altar at hindi ito dapat pabayaang mamatay. Leviticus, yung aklat po ng Leviticus. Tingnan nga natin. Yung aklat po ng Leviticus, bigyan ko po kayo ng para maintindihan natin na bakit kaya nandun tayo sa Old Testament. At ano kaya yung kinalaman niya sa ngayon na ginagawa natin sa New Testament? Yung aklat po ng Levitico or yung Leviticus po, itong nakatuon po siya primarily po sa mga batas. Batas, mga regulations po na ibinigay po ng ating Panginoon Diyos sa mga Israelites na dinidetailed po dito kung paano sila dapat mamuhay ayon po sa kalooban ng Diyos. Now, bigyan natin po ng concept or let's say itong history niya. Ang mga Levitico po, ito pong Leviticus po, ay matatagpuan po ito matapos po ang pag-alis po ng mga Israelites mula po sa pagkailipin nila sa Egypt. At yung covenant or yung tipan, tipan po ni Moses doon po sa Mount Sinai, yan po yun, kung saan po itinatagpo ng atin pong Panginoon Diyos, yun pong relasyon niya sa mga tao. So para maintindihan natin, itong si Moses kasi, yung kanyang kwento na yan, nasa Exodus yan. Ngayon, paglagpas nila dyan, di ba, yung mga Israelites niligtas ng Panginoon Diyos sa Egypt, tapos tumubid sila. Ayan na yun. Napunta sila ngayon sa libro ng Leviticus. Okay? Kasi Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, ayan yan, dire-diretso yan, Ngayon, ito po yun dito na nag-udyok ito sa Diyos na magbigay siya ng mga guidelines. Nagbigay siya ng mga guidelines or patnubay para po sa pagsamba at kung paano po mamumuhay araw-araw yung mga tao patungo po sa lupang pangako. So malaki po ang papel ng book ng Leviticus in preparation for a life dedicated
for God and to God. So dito po, pinag-usapan po dito, yung mga malalaki po na mga sakripisyo po, ano po, ibig sabihin yung mga sacrifices. Tingnan nyo po dito. Yung mga sacrifices po na binahagi po dito sa book po ng Leviticus ay ipinapakita po dito yung iba't ibang mga handog po. May mga handog na mga susunugin, may mga handog tungkol po sa kapayapaan, meron ding mga handog dyan para sa kasalanan, ano po, at mga handog para sa pagkakasala. So ito po, lahat yan, nagsisilbi po yan o ipinapakita po niyan kung paano po tayo lalapit, kung paano lalapit ang mga tao sa Diyos para humingi po sila ng kapatawaran para sa kanilang mga kasalanan. Kasi nung unang panahon, tignan niyo po kung bakit napakagaling ng Panginoong Jesus, they still have to offer something to the Lord. So nag-o-offer sila para ano? Para mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. So ang araw po ng pagbabayad sala, pag binasa po natin yon chapter 16, ay isa po yon sa mayroong pinakamahalaga po na kaganapan po, kung saan yung pong mga matataas na priest, ano ba yung priest? Sacerdote, yan, yung mga sacerdote po, ay gumagawa sila ng mga sakripisyo po para po sa buong bansa. Okay, so tingnan nga po natin. Ngayon, one of the clearest, ito po yun, one of the clearest messages po found is in Leviticus chapter 6 verse 13. The fire must be kept burning on the altar continually. It must not go out. Ipinag-utos po ng ating Panginoon Diyos that the fire on the altar, yung fire po doon sa altar, it symbolizes God's presence, it symbolizes God's power and acceptance. Ano po? Sabi doon, it must never be extinguished. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng, wag siyang hahayaang mamatay. So, this wasn't just a ceremonial. Hindi lang to basta ceremonial command. This actually, it carried a spiritual implication for God's people, just like you and me, simula po noon up until now. Ano po? So now, I'll be giving you 5 points. Bakit kaya kailangan balikan tong aklat ng Leviticus para maintindihan natin kung gaano kahalaga ang pag-aalay noon at ang pag-aalay mo ngayon ng buhay na meron ka dahil kay Kristo. Ano po? So now, let's see the main point. The first main point is that the fire is God's gift, but our responsibility is to maintain. When the altar po was first lit, sabi dito sa Leviticus 9:24, God Himself sent fire from heaven. Ayan. And ito po yung basahin natin. Fire came out from the presence of the Lord and consumed the burnt offering and the fat portions on the altar. And when all the people saw it, they shouted for joy and fell face down. Ang apoy po sa altar ay sinindihan po nino. Sinindihan po ng Diyos mismo. Ibig sabihin po, dito po sa Leviticus 9:24, kung saan po bumaba po yung apoy mula po sa langit at tinupok ang sunog. Tama po? Ang handog. Tinupok niya po, yun pong offering. So, it was all directed by God. Ano po? So yung fire po doon sa altar, it served as a constant reminder para po sa atin na ano po, na yung fire po na yan, it was a gift from heaven. Regalo po yan. Ano po? It was a gift from heaven. Ito po ay isang makapangyarihang pagpapakita po sa atin ng presensya po ng Panginoon Diyos. Kung saan po, ang apoy po ay lumabas at tinupok po yung offering, tinupok po yung handog na nagpapakita po ng pagtanggap ng Panginoon Diyos doon po sa inoffer at pagpapakita din ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos. So, kung babalikan po natin, bago po ibigay yung law, bago po ibigay yung batas, nagpakita po ang Diyos kay Moses in flames of fire within the bush. Ano po? So, nakita po ni Moses na kahit na po yung bush ay nagniningas, ano po, hindi siya nasusunog. Ano po, nagniningas yung apoy. Ano po, pero hindi siya nasusunog. So,
ito po ay yun pong appearance na yun ay pinili po yun ng Panginoon Diyos continuously po na every time po na siya po ay magpapakita, ano po, yung fire na yon, tinatawag niya po si Moses para po i-lead po yung Egypt doon po sa lupang pangako. And later, nakita natin na yung fire po na to, pinangungunahan po ng atin pong Panginoon Diyos sa mga Israelita paglabas po sa Ehipto. So nagpakita pa rin po yan ng isang haliging apoy, ano po, kung gabi. So tingnan niyo po ha, sa tuwing maglalakbay po, pag binasa po yung Exodus 13:21-22, meron po ito, sa kanilang paglalakbay araw-gabi, patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh. Kung araw ay sa pamamagitan ng haliging ulap at kung gabi sa pamamagitan naman ng haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. Laging nasa unahan nila ang haliging ulap kung araw at haliging apoy kung gabi. Ayan. So, ibig sabihin, kasi pinag-uusapan natin is all about fire. So, malaki po ang nagagawa ng apoy na ito, lalo't higit yung apoy na inilagay ng Panginoon Diyos sa ating puso. So, before the law, ayan na, pero eto na po. Then, came the law. Ibig sabihin, dumating na po yung kautusan, nakalabas na po sila sa Egypt. Yung mga Israelites, nakalabas na sila sa Egypt. Alam nyo ba, habang naglalakbay sila, nakakatuwa because outside the tabernacle, nagbibit-bit po yan. Ano po, yung tabernacle po ni Moses, it was actually called a temporary place po of worship or they used to call it as the dwelling place. Pakita ko po kayo. Ito po yan, para maintindihan nyo po kung gaano kahalaga po ang apoy na dapat po inilalagay natin sa puso at ano bang halaga nito noon. Ano po? So ito po, yung tinatawag nila po na holy place. Dito po sa bandang unahan, makikita nyo po dyan, yung front, yan po yung, nung naglalakbay sila, di ba, nakalabas na po yung mga Israelites sa Egypt. Paglabas po nila, naglalakbay sila kasi nga katigasan ng ulo, umabot siya ng 40 years. Tama po ba? So, ito yung binibitbit nila. Okay? So, ito yon. Ngayon, tent yan. Okay? So, kahit saan sila magpunta, i-stop sila. Kasi, kung saan man sila mag-i-stop na doon ang presensya ng Panginoon, so dapat bit-bit nila yan. Okay. So, ito po, holy place, sa bandang unahan, sa likod niyan, may hati yan. Ayan po, makita niyo yung veil. So, yung front po, that's the outer part of the tabernacle, nakita nyo po, meron yan lampstand, meron po yan table na showbread, at meron din po yung altar of incense. So, ang purpose po niyan, yung pong mga pare, yung mga priestly service po throughout the year, nagsisimbolize po yan ng presensya po ng Panginoon Diyos. Yung incense, yun po yung prayers, yung bread, sustenance, and then po yung light. So, ibig sabihin po, talagang ito po, ang tawag sa front na yan is the holy place. Yun pong may kortina, yun pong may veil, yun pong may harang. It's the holy of holies. Ang location po niyan, it's the innermost. So, pagtapos ng holy place, Holy of Holies na po. Yan po ay located at the back of the holy place. So, ang laman po niyan, it's the Ark of the Covenant. Ano ba yung Ark of the Covenant? Yun yung 10 Commandments. Yun yung binigay kay Moses at yun ay isinilid doon sa Ark of Covenant. So, nakaseparate po yung holy place by a thick veil and it was accessible only to the high priest. So, yung mga high priest po na to ay they only go inside the Holy of Holies once a year. Isang beses lang po sa isang taon for a day of atonement. So, kino-considered po na ang lugar po na yan, na Holy of Holies, that is the place where God's presence dwelled most strongly. Ano po? So, tingnan po natin. So, the fire for the burnt offerings po, it was commanded to be kept burning. Okay? So, never po, na hindi po siya dapat na mamatay. So, tingnan po natin. So, when the altar was first lit, yung pinakita ko po sa inyo kanina, so God Himself sent fire from heaven, but dito po, may responsibility tayo. But after that, it was the priest's responsibility to keep it going. So, ibig sabihin po dito, sinisimbolize po dito yun pong role natin bilang mananampalataya. Ano po, yung role natin in keeping our faith
And of course, our relationship with God, it should be burning. Ano po? So, sabi, keep the fire burning. Ibig sabihin, when you are keeping the fire, it is a call for a believer, it is a call for believers that when God provides the initial spark, siya yung naglagay ng fire sa iyo, then it is the responsibility, it is my responsibility to provide the fuel. Amen? So tayo na ngayon ang maglalagay ng fuel to sustain that spiritual fire that the Lord gave you. Amen? So, pwede kasing yung fire na yon, it can dwindle. Pag sinabing dwindle, pwede siyang maging mahina, pwedeng lalakas. Right? So, likewise, the fire of God's Spirit in our hearts is ignited by Him, but we must tend to it. So, we have the role. Meron po tayong tungkulin. We have the role in keeping the fire of God's Spirit burning in our hearts. So may trabaho tayo. Hindi pala to basta sabihin na, Lord, gusto ko po na magpalalim ako sa iyo. Gusto ko, Lord, na makilala ka ng tuluyan sa buhay ko. Lord, gusto ko talaga, Lord, na maranasan ka. Wala ka namang ginagawa. You really have to do something. You have to feed it with prayer and Bible reading. You have to fuse it with fellowship and worship. And you have to tend it through obedience and surrender. It's like a fire po. If you don't add fuel, it goes out. Pag hindi po tayo nagdagdag, hindi tayo naglagay ng gas or anything po, mamamatay na lang siya. Pag hindi mo siya ginatungan, mamamatay na lang. Tama? So what we're going to do? We need to what? We need to partner with God. Kailangan may kapartner ka. We need to partner with God to keep the fire burning bright. Amen? So, kailangan natin ang Panginoon Diyos. Hindi tayo po lalago sa ating pananampalataya nang wala po itong kasamang gawa. Hindi po pwedeng a-attend lang tayo na Sunday worship service only every Sunday. Di pwede yun. Pagdating sa bahay, you are not reading the Word of God, you are not praying, hindi mo, paano tayo lalago? You're not even studying the Word of God. Hindi yun po pwede. Now, here's the application. Tingnan nga po natin. Have we grown cold in our passion for God? Or, are we waiting for Him to reignite something we have neglected? Then it's our job to feed the flame. Nanlalamig po ba tayo yung atin pong pakikipagrelasyon sa Panginoon Diyos ngayon? Hinihintay ba natin ang Panginoon Diyos na reignite niya ulit? Kung ano yung mga bagay na alam mo na wala o nakalimutan mo? Ngayon, hindi mo kailangan hintayin ng Panginoon Diyos. It's our job to feed the flame. Because when you accepted Jesus as your personal Lord and Savior, you already have the fire within. Ang kailangan po natin is what? Add new fuel on it. Another thing po is fuel the fire daily. Ito pala. So, in keeping it burning, you have to fuel the fire daily. In Leviticus 6:12, it says, the priest was to add wood every morning. Ang apoy sa altar ay dapat panatilihing nagniningas. Ito'y dapat gatungan tuwing umaga. Ihahanay sa ibabaw ng gatong ang handog na susunugin at ang tabang kinuha sa handog pangkapayapaan. So it says po dito na yung priest po, kailangan po niyang magdagdag ng kahoy tuwing umaga. So prayer is like breathing. Tama po? Prayer is like breathing and reading the Word of God is like eating. So ibig sabihin po, tama naman po that we are praying. Pero kulang. Kailangan po natin na tayo po ay nagbabasa at nag-aaral po ng salita ng Panginoon Diyos. Bilateral ang Panginoon Diyos. When we are praying, we are telling the Lord what we want. Bilateral lang, Lord, sasagot siya. Pag sagot ng Diyos sa atin, you have to open your Bible for you to know what God's answer to your prayer. Amen? So, yung devotion po natin, araw-araw, our devotion with God is not every other day. Ang devotion po natin sa ating Panginoon Diyos, every morning, pati na gabi, tama po? Daily po yan, daily communication with the Lord. Basahin po natin yung Joshua chapter 1, verse 8. Sabi po dito, do not let
this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Malinaw na malinaw po dito ang pinag-uutos ng Panginoon Diyos sa atin because this verse contains some of the instructions po na binigay po ng ating Panginoon Diyos po kay Joshua as he was about to step in Moses' shoes. So dito po nakita kaagad natin na party po ng preparation ni Joshua na inutusan po siya ng ating Panginoon Diyos to constantly meditate on God's word and he needs to keep it on his lips. So tingnan po natin malaki po ang bahagi nito. God is really teaching us a very important lesson na marami man po tayong mga pagsubok araw-araw, pero ito yung inuutos sa atin ng Panginoon Diyos that we need to continually dwell on God's truths and promises. So tandaan po natin, habang tayo po ay nabubuhay, we will be exposed to worldly ways. Hindi natin yan maiiwasan, hindi natin yan matatanggihan on our own. Yung lahat ng mga influence po dito sa mundo natin. But God is so good. Dahil nga po sabi ng Lord, keep that fire burning. Kailangan talaga nating aralin, kausapin ng ating Panginoon Diyos kasi si Satan maraming deception. Marami siyang deception at hindi niya ginagawa yan in a irregular basis. He do it regularly. That's why you have to go to your own fireplace. That's why you have to go to your own prayer room to talk to the Lord regular din po. You have to communicate with the Lord in a regular basis. Di ba po? So, salamat sa Panginoon Diyos. May paalala sa atin, Romans 12:2, memorize natin to. Do not conform to the pattern of this world, tama po, but be transformed by the renewing of your mind. So, ito pong text na to, malinaw na malinaw po. So, how do we renew our mind? By only reading the Word of God. Okay po, only with the Word of God. Ang salita po ng Panginoon Diyos, it increases our faith. So kaya po sinasabi sa atin that you have to keep it burning. Hindi po yan basta-basta mag-aapoy or hindi yan basta-basta akala natin titigil ito. Hindi yan basta-basta mag-i-stop or mamamatay yung apoy natin. Kung tuloy-tuloy po tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Maraming problema? Hindi ka bibitaway. Kasi ang salita ng Panginoon Diyos, it increases your faith. Sabi rin po ng Ephesians 6:17, the Word of God is the sword of the Spirit. Meron kang problema, hugutin ang sword of the Spirit and tell the devil, no, hindi ka pwedeng magtagumpay sa akin because I know the Word of God. Amen? So, napakabuti po ng Panginoon Diyos. Sabi dito kanina sa atin, yung fueling the fire daily, this speaks consistency and intentionality. Gusto mo na lumago ang iyong pananampalataya, then wake up early. Gumising ng maaga, 4 o'clock, 5 o'clock, kausapin ng Panginoon Diyos. Pasok ko po 5:30 di gumising ka na 4:30, 4 o'clock. Pasok ko po kasi 6:30 gumising ka na 5 o'clock, 5:30. Kasi po maaga pong pasok ko 3 o'clock, di gumising ka na 2 o'clock. You have to what? Intentional. Unahin natin ang Panginoon Diyos para maging smooth. Mahirap gawin. Faith comes from hearing and hearing the Word of God. Ano po? So Romans 10:17 yan. So, nade-develop po ang ating pananampalataya, nai-strengthen po yung ating pananampalataya sa pakikinig. Ano po? At pag-aaral po ng salita ng Panginoon Diyos. Whether preaching, whether reading the scriptures, or hearing others share the message about Christ, malaki po ang tulong niyan. So now, let us see. How are we going to apply this? Ang tanong ko nga po sa inyo, ano bang klase pong wood? What wood are you adding to your altar each day? Ano pong klase na wood ang pinanggagatong po? Ayun po bang klase? Is it prayer? Because the our spiritual fire needs fuel. At ano-ano to? Tinuro sa atin. May prayer, meron po tayong reading of the Word of God, worship, may service, may fellowship. Ano doon? What wood are you adding to your altar each day? Or have you let ashes pile up with no fresh devotion? Para po yung mga pare, parang yung mga saserdote noon, that they are required to remove the ashes
daily. Di ba tinuro sa atin ni Pastor Dong? You have burned yung sin. Okay? Nasunog na yung kasalanan. Pero may naiwan na ashes. Tama? Parang yung yung kahoy. Nasunog na siya, pero may ashes. Ano yung ashes? Abo. Okay, may natira siya doon. Now, in other words, you left a possibility open to indulge again. So, anong ibig sabihin? The first is, let's say, the fire is trying to burn up a drinking habit. Kaya sabi niya, sunugin ko na to. Ayoko nang uminom ng alak. Promise talaga. But, you hold on to the taste. Parang namimiss ko parang hindi kaya Parang di ba? Alam mo na, binaon mo na, ayaw mo nang balikan. Pero may ashes may abo. Kailangan tuluyan na talagang alisin yung abo na yun. Ano po? O kaya naman parang sinasabi mo, the fire is trying to burn yung gambling addiction. Grabe ka magsugal, pati online, sinali mo na. Pero sabi mo, baka kasi manalo But you hold on to the possibility. Teka muna, nasunog na, alam mong kasalanan, ayaw mong gawin kasi baka ganito, pero may ashes pa. So, kaano sinasabi? Devotion mo na yan. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy mo na. So, with prayer, reading the Word of God, you supply, magpapaturo tayo, may aalisin. Kasi hindi patuloy na mag-aapoy, magniningas kung merong sagaban, kung meron pa ring abo, kung meron pa ring ashes. That's why we are being instructed to remove the ashes, just like the priest before, to remove it daily. So kaya kailangan nating mag-devotion araw-araw. Ano bang kasalanan na gawa, hihingi ng tawad sa Panginoon Diyos, babalik tayo ulit sa Panginoon, malinis ulit tayo, haharap ulit tayo sa Panginoon Diyos, para let the fire within, burn. Ma-burn talaga siya continuously. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon Diyos. Another thing, ito na po, the fire must be continuous. So, ibig sabihin po, to keep the fire burning, sabi, keep it burning. The fire must be continuous. Basahin po natin. Continually implies without ceasing, 24/7, day and night. So, ibig sabihin, we need to be consistent and persistent in our walk with God. Next, God desires ongoing communion, not just Sunday encounters. So, ibig sabihin, it's about cultivating our fellowship and friendship with the Lord every day, all day. So ibig sabihin, yung pakikipagkaibigan natin, hindi lang pa Sunday kay Lord. Lord, miss na kita. Lord, di ba, gano'n yung pag yun, hindi kita nakita. Ang tagal na. Ibig sabihin, hindi kayo nagkita ng Lord ng Monday hanggang Saturday. So kaya pagdating mo na Sunday, yes, I'm on fire, I'm alive. Kasi ngayon kayo nagkita. Every day yun. Every day ang pakikipag-usap. The fire must be continuous. And in the New Testament po, sabi po ni Paul, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. So ito pong sermon na to, ito pong message na to, it's about maintaining consistent faith. I-maintain po natin yung consistency po ng atin pong pananampalataya and our close relationship with the Lord. At ito po ay ini-ensure tayo na ano po ang mangyayari. We would remain strong and vibrant through regular and intentional effort. So ibig sabihin, kailangan may gagawin po talaga tayo. Okay, so next. This application. Spiritual highs are good, but what sustains us is daily consistent fire. Don't let it be seasonal or situational. Araw-araw, gabi-gabi, we need to partner with God. Gatungan po natin, ng panalangin, ng pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, service, fellowship, ang atin pong pakikipagrelasyon sa Panginoon Diyos. Hindi ito seasonal or situational. Okay, 4. Keep it burning, don't let the fire go out. So dito po, yung fire po natin sa altar,
it actually serves po a constant reminder po sa atin ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Ano po? So, yun pong fire sa altar, fire within, yan po ay ano po, kapangyarihan ng Panginoon Diyos. It was actually a gift from heaven. Wala pong ibang source ng fire na acceptable po sa Panginoon Diyos. Kung hindi ano po, syempre ayan pong apoy na siya pong nagbigay. At yan po ang ang apoy na ibinigay ng Panginoon Diyos sa atin. Now, tingnan po natin. Paano ba ito mamamatay? Paano ba natin yun hahayaan na mamatay yung apoy na meron tayo? Maaring ito po ay, many let the fire go out due to distractions. Kung bakit po hindi na nag-aalam o nagniningas ang apoy na meron ka sa iyo. Ang daming distraction sa buhay, ang daming disappointments, ang daming kasalanan. Ang dami na nating mga nakakalimutan. Kalimutan manalangin, nakalimutan magbasa ng Bible, nakalimutan magsimba, nakalimutan magpunta sa cell group. Disappointments, bakit nangyari ito? Ang bait ko naman sa kapatid ko. Bakit ganito? Dati close kami, ngayon hindi na. Distractions, ano ba naman yan? Ang dami-dami na lang problema. Ano ba yung gagawin ko? At nagpapatuloy ka sa kasalanan. So yung apoy na minsan na nag-aalab sa iyo, unti-unti siyang nawawala. So ang paalaala sa atin in keeping that fire burning, don't let the fire go out. So paalaala po sa atin, di ba? When the fire goes out, worship becomes ritual. Joy turns to burden and purpose becomes cloudy. Kapag nawala po, ano po ang apoy na isa pong mananampalataya, yung kanyang pagsamba para na lang siyang ritual. Ano po, yung joy na meron siya, parang burden na lang. Sasabihin niya, ano ba yan? Sisimba na naman. Di ba pwede next week na lang? Tapos maglilingkod ka, ang dami namang mga leaders, sila na lang. Ako na lang lagi nakikita, ako na lang utusan. Di ba? It's our joy in serving the Lord because serving other people is just serving the Lord. Bakit ganun? Ba't naging burden na siya? Kasi, papaubos na yung fire. Unti na lang. Tapos yung direction na meron ka, cloudy na. Dati clear na clear eh. Ngayon unclear. Hindi mo na siya maintindihan kung ano ba. Bakit? Kasi nga kulang eh. And that's a powerful reminder that when our connection po sa atin pong Panginoon Diyos, pag po nag-fade na yung connection natin sa Panginoon Diyos, yung worship natin, it becomes empty. It becomes a routine. Wala lang. Basta nagsimba ka lang, basta ka lang umattend ng prayer meeting. Ay, hindi kayo Wednesday ngayon, di ba? Ay, attend ako, prayer meeting ngayon. Ay, may cell group ngayon, pero wala sa heart. Ba't ko ba ito ginagawa? Lord, thank you. O, hindi na. Routine na lang. So ano na po, yung joy, sabi dito, it turns to burden. Yung joy nyo, it turns into duty. Responsibility ko to, gagawin ko. Pero hindi niya intindihan, ba't na ginagawa yun? And ano po nangyayari? Our sense of purpose po, it gets unclear. Hindi mo na alam, malabo na sa'yo. So it's a wake-up call po to each and every one of us to reignite the fire and get back the vibrant relationship natin sa Panginoon Diyos. Amen? So tingnan po natin ito. Application, you have to guard your fire. Bantayan po natin yung apoy na meron po tayo. You have to identify what's draining it. And when you have identified it, you eliminate it. You steer yourself up in the Lord. You have to nourish your spirit. Kailangan po natin na protektahan po yung atin pong mga puso and we have to stay focused sa atin pong Panginoon Diyos. Kailangan po ma-identify mo po yung mga bagay na nagbibigay ng pag-drain sa inyo. Yung things that are draining your energy and passion. Dati, grabe yung energy mo. Ano bang nagpapadrain sa akin? Paano ba yun? And you have to identify ano-ano ba yung mga bagay na nagpapadrain sa akin, sa energy ko at sa passion ko sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. Teka muna, I have to cut them off. Tigil ko na to. Teka muna, mukha yatang napapadalas na yata yung pag-aaway namin mag-asawa. Mukhang napapadalas na yata yung pag-aaway namin magkapatid. Teka muna, mukhang napapadalas na yata yung di ko pagsisimba. Mukhang napapadalas na yata lahat yung mga problema ko. Galit na ako sa maraming tao. Teka muna, ano bang nakalimutan ko?
Ano bang, may ginatong ba ako ngayon? Kalimutan mo. Keep the fire burning. So napakabuti ng Panginoon Diyos. Ano ba yung mga bagay na nagpapahirap sa'yo? Sarili mo, yung decisions mo, ano po, yung trabaho, yung negosyo, yung pamilya. Then, intentionally, you have to pursue God and let His presence ignite your soul once again. Amen? So this is really a constant reminder for each and every one of us. You really have to feed your spirit with prayer. Mag-cell group ka. Sige nga pa sabihin mo sa katabi mo, mag-cell group ka. Ang cell group po ay hindi lamang po sa mga leaders. 12 years old ka, 11 years old ka, 13, 14, marami tayong mga kaibigan, mag-cell group tayo. Ano po, importante po yung may fellowshipping po tayo. We have fellowship with others. You have to guard your heart against negativities. So, paano ba natin nababantayan yon? Nababantayan natin ang puso natin kung meron tayong daily communication with the Lord. May doubt ka, hindi ako makakatapos ng pag-aaral. May doubt ka, hindi ka makakabayad ng utang. May doubt ka na pinagbibintangan ka ng mga bagay na hindi naman totoo, na baka akalain nila ganito ka. May takot ka. Guard your heart. Guard your heart from any negativities, whether it's doubt or fear, you remove it. You steer yourself up. Steer yourself up. By what? Isama mo si Lord sa pagkabisi mo. Ano yung pagkabisi mo? Hindi yung busy na, busy ako, hindi kasama si Lord. Di ganon. Di ba busy tayo mula umaga hanggang gabi? Ibig sabihin isama mo siya, no? In what? May trabaho tayo Let's help the Lord Jesus Christ in saving what? More souls for Him. Sa trabaho, negosyo, sa kahit na anong gagawin natin. We have to serve the Lord, we have to worship Him, and we have also to share our faith with other people. Amen? And lastly po, Jesus is our eternal altar and fire. Ayan, ang ganda. So in the new covenant po, Jesus is our altar and the Holy Spirit is the fire within us. Sabi po ng Acts chapter 2 verse 3, they saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Alam niyo po, purihin po talaga ang ating Panginoon Diyos dahil po sa kamatayan po ng ating Panginoong Jesus, para po sa atin, hindi na po natin kailangan na mag-alay ng mga hayop. Tama? Nakita niyo yung mga handog natin na binasa kanina, yung mga sin offering, kaya ang dami na mga dapat ihahandog. So hindi na po natin kailangan na mag-alay po ng mga hayop upang ihandog po to sa Diyos para po sa ipagpapatawad ng mga kasalanan natin. Hindi na kailangan. Ano po yung maganda? Kasi po, ang Panginoon Diyos po, di ba? Our God accepted yung mga burnt offering sacrifices on behalf of the sins of Israel. Diba? Yun yung mga hinahandog nila. But God, yung ating Panginoon Diyos, God intended, kahit po sa bansang Israel, to offer sacrifices continually, and to do that, the altar had to always be ready. So, ibig sabihin, kaya sila nag-aalay noon, para ano? Diba? Sacrifices yun Madinig yung kanilang mga panalangin, at yung paraan ng kanilang pag-worship sa Panginoon Diyos. At yung mga Levitico po, noong mga panahon na yon, ang Levitico po ay tungkol yun sa paghalili. Kaya yung pong libro na yon. So yung kamatayan po ng mga hayop ay isa po siyang halili. Ano yung kahalili? Ano ba yun? Exchange, substitute, replacement. Ayan yung mga sa mga nagkasala. So ibig sabihin po, sa ganito pong paraan, ngunit higit na mabuti naman, salamat tayo sa Panginoon Diyos, na inihandog ni Jesus ang kanyang sarili. Imagine nyo yan. Dati, kuha ka pa ng mag-aalay ako. I-offer ka kay Lord. Ito po, nagkasala po ako May handog kang ibibigay. Ngayon, hindi Si Jesus No, dahil po ang ating Panginoong Jesus, ano po ang nangyari? Ngayon po, because of that, maaari na po tayong tumayo sa harapan po ng Panginoon Diyos, na banal, na wala po tayong pagkatakot dahil nakikita ng Panginoon Diyos sa atin ang kabanalan ni Kristo.
Dahil tinanggap na natin si Jesus as our personal Lord and Savior, pag nanalangin tayo, ang Panginoon Diyos nakakatingin sa atin. Bakit? Dahil kay Kristo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. And we need the fire. We need to keep that fire burning. Amen? We need to have deeper relationship with the Lord. So, ang sarap manalangin. Ang sarap manalangin. So, sabi dito, and the Holy Spirit is the fire within us. Tingnan niyo po ha, if you want to go to heaven, Jesus is the only way. Because Jesus would give you eternal life. God is so good that He gave His only begotten Son to what? To save us from our sins. Tingnan niyo po ha. Jesus is responsible for our eternal life, but it's the Holy Spirit who is responsible for our internal life. That's why we have the fruit of the Holy Spirit, the love, joy, peace, kindness, gentleness, faithfulness, self-control. Ang galing, di ba? So, ibig sabihin, hindi ka mag-iisa. May kasama tayo. So, napakabuti ng Panginoon Diyos dahil ano po ang trabaho ng banal na Espiritu? The Holy Spirit empowers us. The Holy Spirit convicts us. He comforts us. And He keeps us burning. Praise God. Sabi po ng 2 Timothy 1:6, then fan into flame the gift of God which is in you. Nandito na ang banal na Espiritu. Papaypayan na lamang natin. Papaypayan na lang natin. Ano man yung pananampalataya na meron tayo, papaypayan natin. Ang daming pagsubok, hindi makabayad ng mga utang, hindi alam kung anong gagawin, may kaaway, may ganito. Basa ng Biblia. Lord, pangako mo, Panginoon Diyos, sa iyong salita. Ano ba yung mga Bible verses na meron ka? It's the sword of the Spirit. Wala kang memorize. Kaya tuloy, kapag meron kang problema, wala kang mahugot. You need that. Paano yun magagatong? Eh, hindi mo nga alam. So now, this is a rebuke to each and every one of us. The fire isn't just for altar. It's within you. Amen? The fire isn't just for altar. Your life is meant to reflect God's presence. Your life is meant to reflect for God's presence. Just like the altar's fire, let your fire shine. Amen? Let your fire shine. You fan it, you guard it, you feed it. Fan the flame. You fan that. You guard it, and you feed it with the Word of God. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Conclusion natin ngayon, God lit the fire, but He's calling us to keep it burning. Our role po, mga kapatid, is to be a good steward. Our role is to steward the fire. Maging mabuti po tayo nakatiwala. We have to let the fuel, letting it, what? Letting it fuel our passion. Passion for the Lord. We have to radiate yun pong pagmamahal, yun pong love ng Panginoon Diyos sa atin para po sa paligid natin. Makita ng mga tao, sino ba ang Panginoon na pinaglilingkuran ng taong ito? So God lit the fire. You have accepted Jesus as your personal Lord and Savior, but He's calling you. He's calling me to keep it burning. Let the fire within you be seen by the people around you. Amen? So don't let the fire die in your heart, your home, or your ministry. So, sa puso po natin, wag po natin hayaan na mamatay po yun pong apoy, yung presensya ng Panginoon Diyos sa atin pong mga buhay. You have to nourish your personal relationship with the Lord. Yun po yung sinasabi na don't let the fire die in your heart. Huwag po natin hayaan na mawala po yung personal na relasyon natin sa Panginoon Diyos. You have to nourish your personal relationship with the Lord. Don't let the fire die in your home. You create a warm, a loving, and God-centered environment. Maging tagapamayapa ka sa loob ng bahay mo. Hindi laging ikaw ang galit sa bahay mo. Anong gagawin mo? Don't let the fire die. Palagay mo ba maisasama mo pa sa church? Kung ikaw ay hindi ka naman blessing, kundi you are a curse.
Don't let the fire die in your home or your ministry. In your ministry, keep serving, keep sharing, and spreading God's love. We need you in serving the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. You have to make the daily choice po to feed the flame. Kailangan piliin natin. It's a daily choice. Hindi na sasabihin, ay, ngayon ba yon? Ay, bukas na lang. No. Ngayon po. Kaya po maraming mananampalataya ang lumalago sa kanila pong pananampalataya dahil patuloy nilang ginagatungan po ang apoy na meron sila. At kung bakit hanggang ngayon, ikaw ay nanghihina, huwag mo itong isisi sa iba. Hindi ka niyaya para magsimba, hindi ka ni-remind ng cell leader mo para magbasa ng Bible, hindi ka ni-remind, hindi ka na-chat na meron palang Sunday worship service. It's not their obligation. It's your responsibility as the child of God. It is your obligation as the child of God. Amen? Make the daily choice to feed the flame. You have to wake up each day with the determination, this fire will not go out on my watch. Hindi ko hahayaan na mawala to sa akin. Hindi ko hahayaan na mawala ang apoy na to. Ano man po yung inilagay ng Diyos sa atin, huwag mong hahayaan na mamamatay ito. Gatungan ito ng pananampalataya, gatungan mo ito ng panalangin, you read the Word of God, yung services, fellowship, and worship, ibigay natin yan sa Panginoon Diyos. Now, this is a call to action. Examine your fire right now. Where is your spiritual temperature right now? You ask yourselves, is my fire burning bright for God? Have I let distractions or business dampen my passion? Is my relationship with God fresh and alive? Saan ba ako dito? If the fire has dwindled, ano ba yun? Kung yung fire ko lumiit o humina ang apoy, yung dating masigla, yung dati na grabe yung passion ko sa paglilingkod sa Panginoon Diyos, yung relasyon ko ba sa Diyos, nababawasan ba to? O nawala? Then what are you going to do right now? You repent. You repent if you have let the fire die out. Meron pa tayong pag-asa. Amen? Hindi tayo papayag na hindi natin madadala ang ating mga pamilya sa Panginoon Diyos. Amen? Makikita na yung apoy na meron tayo ay nagniningas sapagkat ang presensya ng Panginoon Diyos ay nasa ating lahat. Amen? Nagkasala, then you repent. Repent if you have let the fire die out. Lord, hindi na po ako nananalangin. Every other day na lang po ako nagbabasa ng iyong salita. Lord, every Sunday na lang po ako nagpupunta para po magpasalamat o maglingkod sa inyo. Lord, ang dami ko na pong nakakalimutan. Then repent if you have let the fire die out. Lord, ba't ganun? Bakit narang nagmumura na yata ulit ako ngayon? Ba't ganun? Mainitin na ulit ang ulo ko. Repent if you have let the fire die out. Rededicate yourself today to keeping it burning. Amen? Praise the Lord. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Mahal na mahal ka ng Panginoon Diyos. Ano man yung mga naging kasalanan mo noon, rededicate yourself to God by keeping it burning. Punta sa prayer room, pumasok ka doon sa bahay o sa lugar kung saan ka nananalangin. Lumuhod ka sa Panginoon Diyos, manalangin ka sa Kanya. Magbasa ka ng salita ng Panginoon Diyos. Tell the Lord, Lord, gusto ko na iayos yung buhay ko. You rededicate yourself to God by keeping it burning. And lastly, you ask the Holy Spirit to rekindle fresh fire today. Nawa po maging isang malaking hamon ito sa bawat isa sa atin. Hindi sapat na tayo po ay magsisimba lamang tuwing linggo. Araw-araw po ng buhay natin, kailangan makita ang ating Panginoon Diyos sa atin pong mga buhay. Amen? Palakpakan natin po ang ating Panginoon Diyos. May we request everyone to please stand and let's all pray. Hallelujah.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We bless your name, Lord. We honor you. Let's all raise our hands to God. Hallelujah. Lord, thank you so much, Panginoon Diyos, sa umaga na to. Thank you, O God, for reigniting the fire, O God, within us. Thank you, O God, for fueling, O God, the fireplace. Panginoon Diyos, ikaw yung nakakakita, Panginoon, sa amin. Lord, forgive us, O God, for letting, O God, the fire grow dim. Lord, napakadaming pagsubok na pinagdaanan, Panginoon, ng bawat isa. Hindi namin alam kung paano lalapit sa iyo. Nahihiya kami, Panginoon Diyos, sa iyo. Pero Lord, right now, we pray, ibalik mo, Panginoon Diyos, yung sigla namin sa paglilingkod sa iyo. Grabe yung presensya mo, Lord. Dati, kailangan pa, Panginoon, na mag-effort ang lahat. Sobra-sobra, maghahandog. Para, Lord, tanggapin mo. Pero ngayon, Lord, salamat po, Panginoong Jesus, dahil ikaw po, Lord, yung nag-sacrifice para sa amin. At ang gagawin na lang namin, Lord, patuloy na lang kami, Panginoon Diyos, na magpapalalim ng relasyon namin sa iyo, Panginoon. Lord, right now, we ask you, Lord, you breathe on us again. In Jesus' name, O God. Lord, we pray that you ignite, O God, in our hearts, O God, with fresh passion, yung fresh love, Panginoon Diyos, and your fresh power, O God, within. Tulungan mo kami, Panginoon. Gusto namin, Lord, na maibalik, Lord, yung una ka namin na nakilala sa aming mga buhay, Panginoon, na patuloy kami, Lord, na magpapasalamat, patuloy kami, O Diyos, na magmamahal sa iyo, Lord. Help us, O God, to tend, O God, the flame daily. Lord, help us, O God, Lord, na hindi po, Panginoon Diyos, basta, Lord, mamatay ang apoy na meron kami because we have a responsibility, O God. Lord, maraming pong salamat, Lord. We pray, O God, that may we burn for you, O God, continually. Maraming pong salamat, Panginoon Diyos. Patuloy ka, O Diyos, na maghari sa aming buhay. Thank you, O God, for this message, O God. Thank you so much, O God, for reigniting the fire, O God, that we have in us. Maraming pong salamat, Lord. We thank you. We honor you, Lord. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Patuloy po natin awitan nating Panginoon ngayong umaga na ito. Panginoon, lumalapit sa iyo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aking
Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa aming sermon series na Fuel the Fireplace, O God. Tunay, O Lord, na ito'y nagpaalala sa bawat isa sa amin, na yung flame within us, Panginoon, is tunay, O Lord, na ito ay tinanggap namin, Panginoon, mula nang tanggapin ka namin bilang aming Diyos at tagapagligtas. Kaya patuloy, Lord, na kami, Lord, is nagpapalinis sa inyo, Lord. Yung mga ashes, Lord, sa puso ng bawat isa sa amin, yung mga fear namin, yung doubt namin, Panginoon, yung mga sin, Panginoon, na patuloy na umaalipin sa amin in Jesus' name, Lord. Lahat ito, Panginoon, is nilinis mo na, O God. Salamat, Panginoon, dahil nagpaalala din sa amin na kailangan namin i-feed, Panginoon, yung flame na meron kami sa pamamagitan ng pagbabasa namin ng iyong salita, O God. At patuloy, Lord, na paypayan namin, Panginoon, yung aming mga fire, Panginoon, na pinagkatiwala mo sa amin sa pamamagitan ng patuloy na pananalangin ng walang patid, O God. Kaya salamat din dahil, Panginoon, pinapaalala mo, Lord, na tunay na kami, Panginoon, is patuloy na magniningas ang aming fire sa buhay namin kung patuloy kaming makikisama, magkakaroon kami ng fellowshipping, Lord, sa mga kapatiran namin na patuloy din, Lord, na nag-aapoy sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, ngayon, sa oras na to, sa araw na to, is patuloy na pinapaalalahanan mo kami na kailangan namin makip, Panginoon, na kami, Lord, is manatili, Lord, na nagliliyab, nag-aalab yung pananampalataya namin sa iyo, yung relasyon namin sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat sa salita mo, sa Leviticus chapter 6, verse 13, na huwag naming hayaan na yung apoy namin, Panginoon, ay mapabayaan ng bawat isa sa amin, na ito ay mamatay. Bagkos lalo pa itong mag-init, Panginoon, lalo pa itong mag-alab, Panginoon, sa pamamagitan, Lord, ng patuloy na pakikipagniig namin sa iyo, patuloy na pagkilala namin sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil yung fire na ito, Lord, is hindi namin nakuha dahil sa dulong ng bawat isa, sa lakas ng bawat isa, kundi, Lord, ito is ikaw ang nagbigay nito sa bawat isa sa amin. Kaya maraming salamat. Kaya patuloy, Lord, na ilagay mo sa puso namin na bilang pinagkatiwalaan mo ng fire na ito is kailangan namin, Panginoon, na ma-maintain namin ito. Ito yung responsibilidad ng bawat isa sa amin, na ma-maintain namin, mapanatili namin yung apoy na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Hindi lang, Panginoon, sa araw ng linggo, kundi sa araw-araw ng buhay namin, Panginoon, katagpuin ka namin sa pamamagitan ng pagbabasa namin ng iyong salita, sa pamamagitan ng pakikipag-usap namin sa iyo, sa mga devotion na ginagawa po namin sa araw-araw, Panginoon. Katulad ng paalala sa amin ng aming Pastora Gracia, na hindi lang, Panginoon, ang devotion is kung kailan lang namin maisipan or kung kailan lang kami malungkot, Panginoon, o kung kailan lang sa tingin namin parang hindi namin kaya. Bagkos, Panginoon, sa araw-araw ng buhay namin, O God, tunay, O Lord, na kami, Panginoon, is makipag-usap sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat dahil pinapaalalahanan mo kami na ang aming ginagawang ito, Lord, is hindi lang, Panginoon, para sa araw ng linggo, kundi, Panginoon, sa araw-araw na ginagawa mo sa buhay namin. Katulad, Panginoon, ng sabi mo sa iyong salita sa Hebrews 10:24, Panginoon, hanggang 25, O God, na sikapin namin, Panginoon, nagisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag namin kaliligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon, katulad, Panginoon, ng ginagawa ng ilan sa halip, Panginoon. Palakasin namin, Panginoon, ang loob ng bawat isa, Panginoon. Nang sa gayon, Lord, tunay, Panginoon, na kami, Panginoon, is mapalapit sa iyo araw-araw, O Lord. Kaya salamat, Panginoon, sa pagpapaalala sa bawat isa sa amin na ang aming ginagawang ito, Lord, is tunay, O God, na hindi lang para sa buhay namin ngayon, kundi, Lord, yung tinatamasa namin na buhay na walang hanggan, Lord. Yun ang kung bakit patuloy kami nagsusumikap dahil nais namin, Panginoon, na dumating yung panahon, Lord, na sa huling hininga namin sa mundong ito, Lord, isa yung piling kami, Panginoon, paparoon, Lord. Kaya, Lord, maraming salamat. Patuloy, Lord, na nagpapaalala sa amin na yung fire sa amin, huwag naming hayaan na ito'y mawala, Lord. Pagkos, bantayan namin ito dahil alam namin sa mundong ito, napakarami, Panginoon, na binibigay ang kaway para kami ma-distract, Panginoon. Katulad ng mga pagdududa namin, yung takot namin, yung kasalanan na patuloy, Lord, na nandito sa mundong ito, Lord. Salamat dahil pinapalalahanan mo kaming huwag naming hayaan, Lord, na yung fire sa puso namin is manatili lamang, Panginoon, na
na hanggang tahanan lang namin, kundi Lord, ito is may spread namin, Lord, sa mga tao na wala pang pagkakilala sa iyo. Huwag naming hayaan na yung buhay namin is maging routine na lang, Lord. Bagkos, Panginoon, talagang ito'y maging passion namin, O God. Magkaroon kami, Lord, ng puso na tunay, O Lord, na lagi kang kinakatagpo. Puso na lagi, Panginoon, na sasabik sa iyong presensya, O God. Kaya, Lord, maraming salamat, Lord, sa buhay ng aming Pastora Gracia, Lord, na patuloy, Lord, na nakikita namin sa bawat sa amin, Lord, yung araw-araw ng buhay niya, Lord, is tunay na isang napakalaking patotoo na yung liwanag na ibinigay mo sa kanya, yung apoy na ipinagkaloob mo sa kanya is patuloy na nagliliwanag pa ito, Lord. Kaya, Lord, maraming salamat sa buhay niya. Dalangin namin na lagi mo siyang protektahan, Panginoon, sa lahat ng tangka ng kaaway, sa lahat ng sakit at kapahamakan, Lord. Ganon din ang kanyang buong pamilya, O God. In Jesus' name, Lord, lagi mo siyang i-guide, Panginoon, sa kanyang takbuhin, sa kanyang, Panginoon, na mga ginagawa mula sa kanyang, sa business na ipinagkatiwala mo sa kanilang Holy Deliverance, Panginoon, na eskwelahan, ganun din, Panginoon, ang aming Pastor June, ang kanyang asawa, Lord, patuloy, Lord, ng SPP Construction is patuloy, Lord, na ito'y mamayagpag, Panginoon, dahil alam namin, Lord, ito ay hindi nila naisip, kundi Lord, nais nila ito, Panginoon, na palaguin upang mas marami pang makakilala sa iyo sa pamamagitan ng mga negosyong ipinagkatiwala mo sa mga kapatid namin ito. Kaya patuloy, Lord, na dalangin din po namin ang kanyang mga anak, ang kanilang pamilya, Lord, lahat ng kabahagi ng aming Pastora Gracia at Pastor June, Lord, is patuloy, Lord, na ingatan niyo po sila sa lahat ng kanilang gagawin at patuloy na maging pagpapala ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa lahat ng mga taong nakakasalamuhan namin. Kaya, Panginoon, dalangin po namin, lagi mo siyang i-anoint, Panginoon, langisan mo ang kanyang mga labi, Lord, lahat ng lalabas sa kanyang bibig, Panginoon, ispawang sa ikararangal lamang ng iyong pangalan, O God. Kaya, Lord, maraming salamat sa buhay niya, nawa patuloy mo siyang i-refresh, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng mga nais mong ibigay sa Kanya, Panginoon. Lahat, Panginoon, ng mga ninanais din niya sa buhay, Panginoon. Mga dalangin niya, Lord, is nakikiisa kami, Panginoon, sa mga dalangin na aming Pastora Gracia na patuloy na magbibigay ng kaluguran sa iyo, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, na patuloy, Lord, na yung ministry din po niya na ipinagkatiwala mo, patuloy itong mag-alab, Lord, patuloy itong, Panginoon, makita ng mga taong nasa paligid niya na sa kabila ng kabisihan niya, Panginoon, is patuloy siyang sumusunod sa mga inuutos mo sa kanya, Lord. Kaya nawa, ganun din, masalamin namin yung buhay niya, Panginoon, na tunay na lahat kami walang dahilan para kami, Lord, is tumigil, Panginoon, ng paghayo, Panginoon. Dahil siya, Lord, sobrang busy pero nagpapatuloy, Panginoon, na humayo at ipangalap ang iyong salita, O God. Kaya, Lord, salamat, Panginoon, sa mga salita mo na aming naaral. Salamat, Lord, dalangin po namin na panatilihin mo ang puso ng bawat isa sa amin na nag-aalab, Panginoon, nag-aalab na merong pagmamahal, nag-aalab, Lord, na merong, Panginoon, na passion sa mga higit sa iyong salita at sa iyo, Panginoon, at sa kapwa namin. At lagi namin i-fuel yung fire namin, Panginoon. Lagi mo itong ignite, Panginoon, ang aming mga souls, Panginoon. At nawa yung liwanag mo is patuloy na maghari sa buhay ng bawat isa. At ito yung makita ng mga taong nasa paligid namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa aming pansamantala paghiwa-hiwalay, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pagliligtas ng aming Panginoong Hesukristo, at ang patuloy na pakikipisa ng banal na Espiritu ay sumaamin ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Yan, tapos na po ang ating gawain ngayong umaga na ito. Ingat po kayo sa pag-uwi. God bless us all.